So, ano pag-uusapan natin ngayon sa podcast natin? Naalala niyo ba yung lesson natin na nakaraan kay Sir RK? About sa influencers and journalists. Hey guys! Welcome to our podcast! May idea kaya kayo bakit niya thematic yun? Siguro para mas ma-differentiate natin yung trabaho natin sa normal influencers. Like, when it comes to work kasi, yung mga journalists, talagang accurate sila magbalita. And yung mga influencers naman, ang main goal kasi nila is to entertain. At saka yung sinabi ni Carla, ang mga journalists ay accurate talaga sila, di ba? Kasi may news values tayo eh. Tapos yung mga influence, sige go, kailangan i-post kasi trending mo ganyan, di ba? Pero yan kasi nga talaga yung trabaho nila. Ayun. Pagdating lang siguro sa balita, dapat yung mga tao is mas maniwala sa kung ano yung truth. Tayong mga Filipino, di ba? Ilang oras tayo nagbababad sa social media. May study na gano'n na parang nagtatap yung mga Filipino sa paggamit talaga ng social media. Babad sila. We Are Social siya galing nung 2018. Ang sabi dito, 71 million users. Kasali ako doon. So, yung average ng paggamit nila ng is 4 hours and 12 minutes, di ba? Which is napakalaking oras na nakain nila para magbabad sa social media. So, ano nga ba yung nagigain ng tao sa social media, di ba? Mostly, entertainment talaga, number 1 yan. And mga balita, which is alarming din minsan kasi mahina na nga sa reading comprehension ang mga Pilipino. Tapos, marami pa yung fake news. So, doon papasok yung work ng journalist na maghatid ng balitang totoo at hindi bias. Ang mga influencers, nagsasabi sila ng sarili nilang thoughts, experiences, nag-share sila based on their emotion. But ang journalist kasi, we should be professional on our work, diba? Dapat yung emotion natin shut down as a journalist. Siyempre, tayo as a person, meron talaga tayong kanya-kanyang biases. Pero yung biases na yun, iiwan natin siya sa bahay. Leave your prejudice at home. Yeah. Wow, big word. Prejudice. And pagdating sa fact-checking kasi, mas magagaling ang mga journalist. Yun nga, parang halos ilang years tayo nasa masusing pag-aaral kung paano maging mabuting journalist. Naalala ko rin, tayong mga journalist, hindi dapat tayo yung bida. Tayo lang yung tagasulat ng kwento nila. Hindi tayo yung magiging bida sa kwento nila. Kasi kapag tayo na yung bida sa kwento nila, hindi tayo journalist na. Bida-bida na tayo. Hey guys! Welcome to our channel. Tapos, siguro mas free sila na sabihin kung ano yung mga nasa sa loobin. Free talaga ang influencers. While yung journalists naman, they are limited with certain rules para mas maging polished yung i-deliver nilang information. Meron tayong passion for truth. Of course, ganun din naman sa influencers. May certain lang talaga sila na sariling sining sa kanila. Mapa-makeup man yan, art, vlog. And of course, pagdating sa profit, masasabi natin na Mas malaki talaga. Yes, mas interested kasi ang public sa mga influencers, sa mga something entertaining. Ang mga Filipino daw is mostly nag-i-spend ng time nila sa social media. O kayo, ano bang mga ginagamit nyo ngayon palagi? TikTok. Ako naman, TikTok. Kasi, di ba sa TikTok, mas marami dyan mga Influencers. Yeah. Tapos, sa Facebook, halo dyan May media, may mga pamilya nyo, mga tita nyo. Taga-like, So, wag lang sana makalimutan ng mga tao kung saan sila dapat maniwala. Oo. Pagdating sa balita. Ang influencers naman is pwede silang kaagapay ng mga journalists. Ang public, kadalasan sa kanila, mas nakukuha nila yung information through influencers rather than journalists. So maganda rin yung influencers kasi nakakatulong silang i-deliver yung information na galing sa mga journalists to the public. And of course, those people na magtitiwala dun sa news, syempre, dapat alamin din nila if it's really the truth or not. In the end, sa mga sarili pa rin natin nakasalalay. Kaya, kahit na
na-fact check na ng mga influencers or ng journalist yung news, of course, ikaw din syempre. Eto, tandaan nyo. Reminders! Yan, guys, lagi tayo mag-fact check. No matter what, no matter where, kung ano man ang papakinggan o babasahin natin. Maski influencers man yan or journalist galing, kailangan tayo laging mag-fact check. Alalahanin din natin na there are good and bad journalists. And there are good and bad Bad influencers. And of course, lawakan natin ang comprehension natin. One reason dahil kumakalat ng fake news. Dahil sa Reading room. Sa maling comprehension. comprehension. Yeah. Yun So, lang. yun lang, guys. Salamat sa pakikinig. Bye!